Kung nag-aalaga ka din ng mga aso at kapos ka naman sa budget para sila ay maipa-vet, ito at magbibigay ako ng mga ilang halamang gamot na pwedeng maigamot sa inyong mga aso kapag sila ay nagkakaroon ng sakit. Pwedeng nasa paligid nyo lang ang solusyon sa karamdaman ng inyong mga alagang hayop katulad ng aso. Ito at ibibigay ko ang mga ilang halamang gamot na pwede nyong ipang home remedy kapag ang inyong mga aso ay merong nararamdaman. Unang-una sa ating listahan ang oregano. Ang oregano ay napakainam ding panglunas sa ating mga asong mayroong ubo at sipon. Maraming beses ko na itong napatunayan, kinakatas ko lang ito at saka kung pinainom sa aking aso na mayroong ubo at sipon. Kumuha lang kayo ng ilang dahon ng oregano, hugasan, linising mabuti at katasin at siyang ibigay sa asong may ubo at sipon. Number 2 ay luya. Mainam na panlunas sa asong may lagnat ang luya. Hiwain nyo lang ng maliliit at katasin at ibigay nyo sa asong may lagnat. Ang luya ay makukuha mo lang sa inyong kusina dahil ang luya ay madalas isinasangkap sa pagluluto. Pwede mo itong haluan ng kaunting brown sugar bago mo ipainom sa asong may lagnat. Ang kasunod natin ay Madre de Cacao. Napakainam na panlunas ang Madre de Cacao sa ating mga alagang aso na mayroong katikati sa balat. Kumuha lang ng dahon ng Madre de Cacao, himayin at katasin at isama nyo sa paliligo ng inyong alagang aso na mayroong galis o katikati sa balat. Pwede nyo rin pakuluan ang dahon ng Madre de Cacao, pagkatapos ay iyon ang ipaligo ninyo sa asong mayroong galis o katikati sa balat. Napakainam din itong pantanggal sa mga kuto at garapata ng ating mga alagang aso. Kung kayo ay nasa probinsya, makukuha nyo lang ito ng libre dahil ito ay basta na lang tumutubo sa tabing daan, sa ilalim ng niyugan, at ito ay napakabilis mabuhay. Pero kung kayo ay nasa syudad, ang Madre de Cacao ay ginagawa na ring sangkap sa paggagawa ng sabon, ointment, at dog shampoo. Marami nito nabibili online kaya hindi nyo po problemahin kung saan kayo bibili. Pero kung kayo nasa probinsya, kuha na lang kayo ng mga dahon ng Madre de Cacao sa paligid, marami niyan. Ganito ang itsura ng Madre de Cacao, yung nakikita nyo sa video, ganyan ang itsura ng Madre Cacao. Madre Cacao sa iba naman ay Madre de Cacao. Again, kukuha lang kayo ng dahon ng Madre de Cacao, hihimayin at kakatasin. Or pwede rin nyo naman pakuluan ang dahon ng Madre de Cacao. Pagkatapos ay siya yung ipapaligo sa infected na aso. Madaling gagaling ang galis o katikati ng inyong mga aso. Ang pang-apat sa listahan natin at mabilis nyo lang makikita dahil napakabilis nitong tumubo at kahit saan ay tumutubo lang ito. Pwede sa tabing daan, sa mga ilalim ng niyugan o sa tabing bakod, napakabilis lang buhayin nito ay ang malunggay. Napakarami talagang benepisyo ng malunggay. Bukod sa masustansya itong kainin, ay pwede rin itong panggamot sa ating mga may sakit na aso. Pwede rin itong pampagatas kapag ang ating mga alagang hayop ay nanganak. Napakabilis magpadami ng gatas kapag ang ating mga alagang hayop ay bagong panganak. Isinasama ko lang ito sa tulya or tahong, sasabawan ko yon at yun ang ipapakain ko sa asong nanganak. Napakabilis talagang dumami ng kanilang gatas kapag nilagyan ko ng malunggay yung kanilang pagkain. Napakainam ding panlunas ng malunggay sa mga kati at galis ng aso. Katulad ng sa Madre de Cacao, hinihimay ko din ito at kinakatas at siya kong inilalagay o inihahalo ko sa panligo ng aking aso. At katulad sa Madre de Cacao ay pwede rin itong pakuluan at yung pinagpakuluan ng dahon ng malunggay ay siya mong ipapaligo sa infected na aso. Ang malunggay ay ginagawa na ring sangkap sa paggagawa ng gamot katulad ng mga healing ointment. Kaya kung kayo ay nasa bandang syudad at wala kayong makitang malunggay, pero ang malunggay naman ay mabilis lang tumubo at kahit saan ay pwede yan patubuin. May mga nabibili din na gamot na may sangkap ng malunggay. So dahil ang malunggay ay napakaraming benepisyo, pwede tayong magtanim nito sa ating bakuran. Napakabilis lang nitong tumubo at hindi ito mahirap alagaan. Ang kasunod sa ating listahan ay tawa-tawa. Marahil ay pamilyar kayo sa tawa-tawa dahil ang tawa-tawa ay ginagamit na pampababa ng platelets ng mga tao kapag nagkakaroon ng dengue. Napaka-epektibo rin itong pampababa ng lagnat. Alam nyo ba na ang tawa-tawa ay napakabisa ding panggamot sa ating mga aso kapag sila ay nagkaroon ng blood parasite?
Ang blood parasite kasi, ang dengue ng mga aso. Ang blood parasite naman ay nakukuha ng ating mga aso sa kagat ng garapata. Kapag ang ating aso ay nakagat ng garapata na carrier ng blood parasite, ay mabilis itong bumaba ang kanilang platelets at napakainam pang gamot dito ang tawa-tawa. Ilaga nyo lang ang dahon ng tawa-tawa at yan yung ipainom sa asong may blood parasite para mas mabilis tumaas ang kanyang platelets. Kung wala kayong makuhang dahon ng tawa-tawa sa inyong lugar, huwag kayong mag-alala dahil may mga nabibili na ring gamot ngayon na may sangkap ng tawa-tawa. Nabibili ito online. At ang pang-anim sa ating listahan ay dahon ng bayabas. Napakainam na panglunas ng dahon ng bayabas sa ganitong uri ng katikati at galis sa ating aso. Katulad ng Madre de Cacao at dahon ng malunggay, ang dahon ng bayabas ay napakainam ding panglunas sa mga katikati sa balat at galis ng aso. Kumuha lang kayo ng talbos ng bayabas at ilaga ito, pakuluan, at ang pinagpakuluan ng dahon ng bayabas ay yung isama sa pagpaligo sa inyong mga aso na mayroong may katikati sa balat o kaya ay galis. Ang pagpapaligo o paglalanggas ng pinagpakuluan ng dahon ng bayabas ay mabilis na nakapagpapagaling sa mga sugat ng ating mga alagang aso. Kung nakarating kayo sa parting ito ng aking video ay paki-like and share naman at comment na rin kayo kung nagustuhan nyo ang aking video. Para na rin ma-inspire akong gumawa pa ng mga ganitong klaseng video at makatulong ako sa mga nag-aalaga ng aso na walang gaanong budget para makapunta sa mga veterinarian. Ang aking mga isinashare ay mga paunang lunas lamang at kung kayo ay meron namang budget ay mas mainam na dalahin nyo na sila sa doktor o sa veterinarian para mas mabigyan sila ng tamang gamot. At huwag nyo na rin kalimutang i-like and share ang aking video at kung hindi pa kayo nakasubscribe sa aking channel ay subscribe na kayo sa aking channel at huwag nyo kalimutang pindutin ang bell notification para updated kayo sa lahat ng i-upload ko pang mga videos. Thank you for watching mga ka-for parents! Thank you all for watching this here video. Please like and subscribe.